Ito sa inyo guys, ang pinaka-the best na 10,000 pesos na pwede nyo mabili ngayong 2023. Yes! Eto na guys, si Tecno Pova 5 Pro. Maganda po ba to? Sulit po ba to? Ano maisip ah? Pang gaming o di kayo pang camera po ba to? Well, sasagutin natin yan lahat ngayon guys dahil nga magkakaroon tayo ng full honest review netong phone na to. Now, pagdating pala sa specs, naku po, sulit na talaga, like legit. Meron ka ng 5,000 mAh battery with 68 watts ultra charge, MediaTek Dimensity 6085G, 6.78-inch Full HD Plus display with 120Hz refresh rate, and 50 MP AI camera. Also, meron ka pang RAM na up to 16GB at 256GB na storage. Wow! Grabe naman, Tecno. Baka naman. Late na naman ako dito. Hindi nyo kasi ako sponsor. Diyos ko naman. Bahala kayo, magiging honest ako dito. Kaya naman kung nagbabalak ka na bumili nitong full to, well, definitely watch this video first dahil magkakaroon ng unboxing and full review. And we will start in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys? I'm JP and this is JTeen TV. Now, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, well, definitely mag-subscribe ka na dahil nga meron tayong tatlong ongoing giveaway guys. This is the iPad Air, Tecno Pova Neo 3, at saka Tecno Spark 10C. So in order to join, just subscribe and also follow us on our Facebook page. Ngayon, magbalik naman tayo dito sa mismong hindi to box. Ito guys, ang kanyang packaging. So, meron tayong triangle packaging dito guys. And kung makikita naman ninyo, meron tayong Free Fire. Free Fire na naman. Diyos ko naman, Tecno. Puro na lang Free Fire. Free Fire dyan, Free Fire dito. At saka dito naman sa baba guys, yung kanyang RAM at ROM. Also, high-res audio daw. Try natin mamaya. And sa likod naman yung kanyang mga main specs and features. Ang totoo talaga is that kapag tinanggal natin to, ayan, diba? Ito na yung real box ng Tecno Pova 5. Mas maganda to actually kaysa ganito. Kasi nakakasawa din kapag palaging merong Free Fire, chuchu. Especially kapag hindi ka player. Pero kapag player ka, goods na goods. Dito naman tayo. So, kapag tinanggal natin to guys, etong seal, ayan. Dito na natin makikita si Tecno Pova 5 Pro. Ayun, diba? Lupit! Tanggalin muna natin to. Yes, sir! Sir, yes, sir! Yes, sir! Sir, yes, sir! Lupit. Kasunod naman yan, andito po yung kanyang SIM ejector pin. Ayan. And kapag binuksan naman natin to, meron tayong madaming makikita. Unang-una, 12 plus 1 month warranty. Ayan. Pangalawa, ang kanyang warranty card. Pangatlo, ang kanyang Free Fire na naman na gift code. Yan, gift code yan. At pang-apat, yung kanyang Free Fire sticker. Eto guys, cool na cool to. Cool to. Pwede ko tong idikit sa kahit na anong gusto ko. Pwede nga sa puwet ko eh. What? Pang-lima, andito na yung kanyang clear jelly case. Maganda. And pang-anim, dami naman. Joke lang. What? Meron tayo dito guys, wired earphones na merong microphone. And actually, mas maganda to kumpara sa nandun sa Tecno Pova 5. Ayan, Ampere. And, pang ano na? No! Pang 8. Eto na, yung kanyang Type-C cable. And, pang 9. And lastly, yung kanyang 68 watts charging adapter. Overall, napakalupit na talaga nitong phone na to dahil nga kumpleto na po siya. And also, ibang-iba talaga yung kanyang packaging. So, eto na nga guys, si Tecno Pova 5 Pro in the flesh. Naku po, ang sarap. Napakaganda. Napaka-premium looking niya. Pero, merong sagabal dito guys. Kita nyo naman yan, di ba? Tanggalin natin yan. Diyos ko naman. Parinig ko sa inyo. Again. Oh, parang umutot. Umutot ka ba? Ha? Now, eto na nga guys, as you can see, napakaganda talaga nitong Silver Fantasy amp. Meron pa siyang isang kulay, which is yung Dark Illusion, which is black talaga. Pero yun na nga guys, as you can see, maganda talaga siya. Napakalupit, di ba? Pagdating dito sa kanyang build quality, etong photo ay merong glass front, plastic back, at saka plastic frame. And kung makikita naman ninyo dito sa kanyang likod guys, meron tayong multiple LED lights dito, which is kumikinang talaga. Also guys, gumagana rin to kapag chinarge. So for example na lang guys, kapag chinarge natin siya,
'Diba? Ayan. Mahina lang yung kanyang LED dito, guys. Pero for me, okay na rin naman. At least meron. Para sa akin, char-char lang kasi to. Hindi talaga to ganun ka necessary. Pero guys, dagdag aesthetic talaga to pagdating sa mga gamers out there. Dahil nga alam ko na gustong-gusto talaga nila ng mga RGB effects. Which is okay na talaga itong phone na to. Now, kahit na wala siyang mga lights dito sa kanyang likod, guys, nagustuhan ko talaga yung kanyang likod dahil nga meron tayong mala-metal na type of design. Yes, unang tingin, akala ko talaga metal siya. Yes, hindi talaga siya nagmumukhang plastic, especially in person. Pero kapag nahawakan na natin, guys, doon lang natin mafe-feel na plastic lang pala. And overall para sa akin, naganda naman ako sa kanyang type of design. Parang futuristic, kumbaga. Dito sa taas nakalagay ang kanyang dalawang camera kasama ang kanyang LED flash. Dito naman sa ibaba nakalagay yung kanyang Tecno Pova logo. And guys, pagdating naman dito sa kanyang mga sides, meron tayong flat sides. And speaking of sides, guys, dito sa ibaba nakalagay ang kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port at ang kanyang speaker. Guys, dito naman sa right side nakalagay ang kanyang volume rockers at saka yung kanyang power button / fingerprint scanner. Yes, guys. And dito naman sa left side nakalagay yung kanyang SIM card tray na nagso-support ng 2 SIM card at isang micro SD card. And dito naman sa top, guys, nakalagay po yung kanyang secondary speaker. Now, overall, para sa akin dito sa kanyang build quality, as I'm using this phone, madali talaga siyang madumihan. Like, yung mga fingerprints, mga smudges, dumidikit talaga siya, guys. And mahirap siyang tanggalin. So, you must use any kind of case para maprotektahan etong phone na to. So, eto na nga, guys, si Tecno Pova 5 Pro 5G pagdating dito sa kanyang display. Now, unang-una, sasabihin ko lang sa inyo, guys, parehas lang po sila ng display ng Tecno Pova 5. That is why kung ikaw ay isang tao na, display lang talaga yung hanap, well, pwede ka namang bumili ng mas murang Tecno Pova 5. Yes, guys, dahil nga ito ay meron pa ring 6.78-inch IPS LCD display with 1080p Full HD Plus resolution and 120Hz refresh rate. It can also go up to 500 nits of peak brightness, and para sa akin, guys, maliwanag na po yun. Na kung hindi nyo nakita yung review ko ng Tecno Pova 5, well, guys, eto ay malupit pa rin dahil nga mabilis po siya. Kahit na anong scroll natin dito sa homepage, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, and many more, wala po kayong makikita ng mga frame drop, mga lag, mga delay kapag nagsaswipe tayo. So, para sa akin, goods na talaga yun. Ngayon, kapag kayo naman ay manonood ng mga movies, of course, mas maganda pa rin talaga kapag merong AMOLED. Pero ito, guys, ay IPS LCD lamang po. Pero, napansin ko sa kanya, okay na okay pa rin naman yung kanyang contrast and saturation. So, goods na goods pa rin siya. But then, at this price range, guys, meron ng mga nag-o-offer ng mga AMOLED display. That is why, kung gusto nyo ng mas sharp, mas maganda yung resolution overall, and mas contrasty talaga, mas maganda po magkaroon ng AMOLED display. Pero yun nga, guys, dahil nga nag-focus naman siya sa iba't ibang mga bagay like charging and things like that, hindi ko na ibibig deal na wala siyang AMOLED display. Dahil nga overall, malaki pa rin siya, mabilis, and alam ko naman na yun talaga yung gusto nyo. Malaki at saka mabilis. Yeah, boy. Diba? So, same na same lang talaga ang phone na to sa akin. Now, pag-usapan naman natin yung performance ng phone na to. So, mag-perform ba talaga to? Well, guys, imagine nyo na lang na same lang sila ng processor ng Tecno Pova 5, pero yung difference lang is ito ay meron ng 5G. Yes, guys. Now, kapag kayo palagi nag-use ng Wi-Fi, like, hindi na talaga gumagamit ng data, well, mas maganda talaga kunin yung Tecno Pova 5 dahil nga mas mura yun, di ba? Pero kapag kayo palagi nag-mobile data, guys, mas maganda talaga to dahil nga, alam mo natin, mas mabilis talaga ang 5G kumpara sa 4G. Ngayon, pagdating dito sa kanyang performance, eto, guys, ay meron ng Android 13 with HiOS 13. And para sa akin, napaka-clean talaga ng kanyang OS. Kapag specs naman ng pag-uusapan, eto, guys, ay meron ng MediaTek Dimensity 6080 5G processor with octa-core CPU up to 2.4 GHz and Mali G57 MC2 naman pagdating sa GPU. Now, at this price point, actually, this is very good processor and pwede na to pang gaming. Yes, guys, and kapag nagmo-Mobile Legends ka dito, napakalupit na talaga nito. Like, pwede ka na talagang magdamagan na maglaro ng Mobile Legends dito, guys, dahil nga hindi ito basta-bastang umiinit. Yes, yun yung isa sa mga napansin ko with this phone. And pagdating dito sa kanyang settings, ultra pa, 'di ba? Ang ganda. Ultra graphics, ultra frame rate. Grabe talaga, guys. Kung makikita naman ninyo, walang malag, walang mga frame drops. Playable talaga and napaka-enjoyable na maglaro
ng Mobile Legends dito sa phone na to. Ngayon, pagdating naman sa Firelight 84, tinest ko siya dito and as you can see, smooth graphics with high refresh rate lang po siya dito guys. And para sa akin, okay lang. Hindi siya ganun ka-awesome pagdating sa kanyang settings. Pero nung naglaro naman ako dito guys, as you can see, napaka-playable naman. Nag-enjoy pa rin naman ako dito sa Firelight 84. Nakakapatay pa rin ako ng kalaban. And also guys, smooth na smooth pa rin naman siya and hindi siya naglalag. So para sa akin, okay na talaga etong si Tecno POBA 5 Pro pang Firelight 84. Ngayon guys, kapag kayo naman ngayon mahilig mag-multitask like social media, emails, Google Class, o di ka naman Google Teams, pwede na talaga etong phone na to. Overall, pagdating dito sa kanyang performance, swak na talaga siya, honestly. Now, pag-usapan naman natin yung battery nitong Tecno POBA 5 Pro. So pagdating dito guys, meron na po siyang 5,000 mAh battery. Yes, medyo nag-downgrade po siya kumpara sa Tecno POBA 5 dahil nga yun ay merong 6,000. Eto guys, 5,000 na lang. Anong nangyari, Tecno? What? Pero guys, bumawi naman siya. Dahil nga, pagdating dito sa new charging guys, 68 watts na po siya. Yes, 50% in just 15 minutes dito sa phone ito. And kapag full charge naman guys, about 40 minutes, 0 to 100%. So para sa akin, overall, okay na okay pa rin itong phone ito pagdating dito sa kanyang battery and charging. Ngayon, pag-usapan naman natin yung camera ng Tecno POBA 5 Pro. So pagdating dito guys, meron po siyang 50MP main camera at saka 0.08MP. Narinig nyo yun? 0.08 MP. That's suspicious. Tecno, baka naman. Pwedeng gawing ultra-wide na lang to. Depth pa. Tapos 0.08 MP pa. Na-skip muna tayo dyan pagdating dito sa selfie guys. Meron tayong 16MP selfie camera. And as you can see, pagdating dito sa kanyang photo quality, hindi pa rin talaga sila medyo nakalamang dito sa Infinix guys. Like, ewan, hindi ko alam. Siguro sa processor niya. Hindi siguro to masyadong maganda mag-process. Dahil nga, as you can see, medyo yellow ako dito guys. Hindi ko gusto. Like, hindi siya natural. Hindi siya yung true color ko. Char. Hindi siya ganun ka-accurate pagdating dito sa kanyang color accuracy and color reproduction. Pero kapag kayo naman guys ay nagpipicture ng mga bagay-bagay lang, ay accurate naman siya. Kaso lang sa skin tone, doon lang siguro medyo hindi siya accurate. Pero siguro sa akin lang to. Ka-yellow lang talaga ngayon. Ha? Ba? Diba? But yun na guys, same lang yung masasabi ko with its selfie camera. Siguro yung selfie camera mas low quality lang kumpara sa kanyang main camera. Ngayon, pag-usapan ba natin yung video quality ng phone na to. So, eto guys ay aabot ng 2K at 30fps. Both main camera at saka selfie camera. And as usual, ngayon try natin. So, eto na guys ang video quality using the Tecno POBA 5 Pro 5G 2K at 30fps. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. At ngayon, try naman natin yung kanyang selfie camera. Now, eto naman guys, ang selfie video camera ng Tecno POBA 5 Pro. So, ano sa tingin nyo? Maganda po ba ito? Well, definitely comment down below. Now, akala ko talaga mag-iiba yung sasabihin ko dito sa inyo video quality guys. Pero same lang po. High quality yung kanyang video camera dito sa likod. Pero again, yung color accuracy talaga guys is not that accurate. Like, hindi talaga ako natural looking. Medyo yellowish. Yellow. Hindi naman ako yellow. No! Hindi ako yellow. Malapit na ako magmukhang alien dito guys. Pero yun na nga, sulit na talaga siya. Dahil nga high quality yung nabibigay niyang video at saka photo. Kaso nga lang again, baka maayos to sa kanilang mga upcoming updates. So yun naman yung honest thought ko pagdating dito sa camera ng Tecno POBA 5 Pro 5G. Now, overall, recommended ko ba si Tecno POBA 5 Pro 5G? Well, definitely, yes na yes. Especially kung meron kang budget na 10,000 pesos. Dahil nga, magkakaroon ka na ng gaming phone, fast charging, awesome display, with 5G, with okay na camera. So, overall, kapag i-mix up natin yung together, sulit na talaga yung babayaran nyo na 9,999. That is why kung gusto nyo bumili, well, definitely, bilhin nyo na etong phone na to. Maglalagay ako ng link sa description box and also, subscribe na kayo kung hindi pa kayo nakaka-subscribe dahil nga meron tayong mga upcoming and ongoing giveaways. So, that's pretty much it. I'm GP and this is JTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.